Gemini, hi, welcome to Mystic Queen PH at ito yung part 3 ng reading ninyo for January. So this is your love life. Tingnan natin kung anong energies na parating sa inyo sa inyong love life ngayong January 2026. So kung hindi ka interesado sa love life mo, wag mo nang panoorin. Paalala lang, reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaari hindi, just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng private readings. Kasi may mga nagpapanggap na Mr. Queen PH at nanloloko, no? Huwag kayong magpaloko sa mga ganon. Dito lang kayo mag-message sa aking channel. Ayan. Sa page. And meron tayong link sa description at sa comment section kung gusto niyo ng private reading. Okay, Gemini. Let's see. What is the energy? Love life. Ang energy ng love life ng mga Gemini ngayong January. What is the energy? Ala. May nag-aaway. Ano ito? May magwo-walk out. May aalis. Dahil merong napag-awayan. Pwede kasi yung isa sa inyo, or pwede, ang hirap i-explain. Yung energy na to is, yung relationship ninyo is pareho kayo busy. Pareho kayo may inaabot sa buhay nyo na mga pangarap ninyo. Like, pwedeng pareho kayo working, 'di ba? O pwedeng may career kayo pareho, may trabaho kayo pareho, tapos, or may business kayo. Basta may kanya-kanya kayong life, no? Kaya lang, nagkakaroon dito ng power struggle sa relationship ninyo. Kung sino ba yung masusunod. Kasi yun nga, pwedeng meron ditong alpha, no? Or pareho kayong alpha sa relationship. So, syempre, mahirap kapag parehong alpha kasi pareho kayo gusto nyo masunod, walang gustong sumunod. So, ngayon, meron dito na nare-realize niya sa sarili niya na, okay, I don't think itong person na kasama ko ngayon ay makakatuwang ko sa buhay dahil siya pa yung parang nagbibigay ng limitasyon sa aking tagumpay or sa mga pangarap, 'di ba? So yun yung maaring maging issue sa inyo ngayon, Gemini. Lalo na't maraming nakikisawsaw, marami ring nakikialam sa relationship ninyo, in-laws, mga kaibigan, may pinapanigan kung sino yung tama, 'di ba? So, maaring ikaw, meron kang mas malaking pangarap, no, para sa sarili mo. And you want to achieve that goal. And now, itong sitwasyon na meron ka ngayon, yan yung pumipigil sa'yo na umangat. Diba? Tignan natin. Ayan nga, yung iba sa inyo is sa work, sa trabaho. Yun yung nagiging problema. Pwedeng ayaw ka ng pagtrabahuhin or ikaw mismo yung nagsasabi na ayaw mo na magtrabaho yung person mo. Kasi pwedeng mag-reverse ang energies nito, 'di ba? Oo. So, work-related issues to. Kung sino mas magaling, Eight of Swords. Meron dito na parang dinedegrade na yung tipong iniinsulto na magtatrabaho ka ang konti naman ang sinisweldo mo, para saan yan, kakarampot lang yan, yung mga ganon. So, may pang-iinsulto na. So, parang someone here is feeling small sa relationship. Kaya naisip niya na, teka, I will not let anyone, kumbaga hindi ko hahayaan na ganito ang pagtrato sa akin ng person na to. I have my own dreams, I have my own goals. So, you want to achieve those goals. Nagtiis ka na ng matagal. Ngayon, alam mo na what's best for you. Okay? So, gaya ng sinabi ko, pwede tong mag-reversal, ha? Na tipong yung person mo, ganun, gusto niyang umalis sa relationship because alam niya na meron siyang kaya pang gawin. Pwedeng ikaw yung naglilimita sa kanya.
So, kailangan talaga rito merong may magpakumbaba or maging submissive. Mahirap maging makapasok sa relationship na or mag-work ang isang relationship kung pareho kayo alpha, kung pareho kayo may gustong patunayan, kung pareho kayong um, mataas ang ego, mataas ang pride. Oh, meron dito nakakapag-decide na siya. Anong saan siya pupunta. And some of you, pwede itong gustong kumawala sa relationship ninyo is, yung bang bigla na lang siyang manggo-ghost, bigla na lang siya mawawala. Yung tipong ganon. Ni ha, ni ho, walang kung ano-ano. Yung bang manggagaling to sa isang pag-aaway, na yung isa akala niya, hindi ganun kalaki yung impact ng pag-aaway na yun sa relationship. But, hindi niya alam the other person ay meron na siyang ibang plano sa buhay niya. Mahirap talaga pag nasa ang sa relationship is control, na meron ditong gustong mag-control sa relationship. Merong family. Meron dito nawawala na ng spark. Pwedeng Taurus, Virgo, Capricorn. Nag-iiba na rin yung paniniwala. Kumbaga, magkakaiba na kayo ng pananaw sa buhay. Kung dati, nag-agree kayo na isa ay magko-control sa relationship, pero ngayon hindi na. Kasi feeling ng other person is, mas mag-grow siya kapag walang nangingialam. Totoo naman. Closed, trapped, and frustrated. Meron talaga rito na feeling niya pinipigilan siya. Pwede kasing merong magandang opportunity sa kanya ngayon na gusto niyang subukan, i-explore. Hindi naman ganito dati yung sitwasyon nyo eh. Okay naman sana yung sitwasyon nyo. Kaya lang, maaring yung other person gusto rin niya na meron siyang mapatunayan. Hindi lang sa sarili niya, pwedeng may pressure sa paligid niya. Like, yung parents niya, ganun. So, pwedeng point of view mo to, pwedeng point of view to ng person mo. Just take what resonates. I feel your presence in the abyss, our connection deep despite the distance. I reach out to save you, but you chose the depths. Perhaps you were never meant to resurface with me. Ayun na nga. Someone is reaching out na parang, uy, ayusin natin to. Pero yung other person is, parang decided na siya. Oo, decided na siya. May na-neglect kasi dito. Ang kasi niya, naging issue dito, yung gustong umalis sa relationship is feeling niya, hindi na siya binavalue sa relationship. At naghanap siya ng ibang outlet, naghanap siya ng ibang way para bumalik sa sarili niya yung kanyang tiwala. And ngayon nakikita niya yon, no? Nakikita niya, nararamdaman niya na yon. Like example, nakakahanap siya ng trabaho, ibang mapagkakakitaan, na kung dati, feeling niya wala siyang value or ambag sa relationship. But ngayon, nare-realize niya na, meron pa pala akong kayang gawin. And ayaw niya niyang mawala yun sa kanya. Dahil alam niya na kung magsistay siya sa relationship, sisirain yun ng person. Nakakonect niya. 'Di ba? So ngayon, magde-decide siya. Meron siyang major decision na aalis ba siya? O yung iba, umalis na nga eh. Kasi alam niya, pagdating sa relationship, lalo na kung isa dyan ay isa lang yung nagtatrabaho. Lahat kayo merong ambag sa relasyon, sa family. Kasi syempre yung isa yung walang work, ano bang ginagawa niya? Nagluluto or whatever. May iba siyang ambag, for sure. Kaya lang hindi lang naman to pera-pera pagdating sa relationship. What the other person can also bring to the table. Kung may anak kayo, syempre nag-aalaga ng bata, ganun. Gets nyo? So, feeling nung iba kasi, porket sila nagpapasok ng pera sa bahay, sila na lahat yung may ambag. Lahat naman dapat nagtutulungan. 'Di ba?
Ngayon nami-miss na niya, oh, 'di ba focus sa pera. Endings might bring better beginnings. Oh my God. 'Di ba? So ngayon nami-miss na ng other person yung isa kasi nga puwedeng umalis na 'to or matagal nang umalis or aalis pa lang or basta yun na, nandun na, nami-miss na niya yung dating person na nakokontrol niya. Ngayon hindi na niya makontrol kasi nga minsan sa pagtrato rin kasi yan, pag hindi ka na-value, hindi ka na-acknowledge, hindi ka na-appreciate, feeling mo, kahit marami kang ginawa, wala ka pa rin nagawa para sa taong yon. Kasi nga hindi ka in-appreciate, di ba? Hindi ka in-acknowledge. At this moment, I think we should be friends. Di ba? So, maaring this person, parang hindi pa naman niya talaga totally na parang wala na siyang pakialam. Para siguro sa kanya, mas okay na magkaibigan kayo. O, diba? Ba't ganon? So, tingnan natin, ano yung action ng other person? Ano yung action ng other person? Kayo nang bahala kung saan nyo ilulugar yung sarili nyo. Pag hindi kayo nakaresonate, hindi para sa inyo to, ha? Page of Cups. New beginnings. Ipa-follow niya yung niya, yung path niya, yung passion niya, kung saan siya mas binavalue, saan siya mas minamahal, saan niya nakukuha yung dinedeserve niya. Which is tama naman. Dapat dun tayo sa kung saan tayo someone is leaving talaga. Oo. So, yan. That is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.